Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyo lahat. Kumakalat na ang balita mga ka-Wonder na mukhang mauubos itong panig ng DDS. Namely itong si Marcoleta, itong si Defensor at itong si Bongo. Alam natin na ang mga yan ay kinasuhan at iniintay na lang, pinaprocess yan sa ombudsman. At kapag yan ay na-forward na sa Sandigang Bayan, yan na po yung aantayin yung aresto sa kanila. So yan po yung mga kumakalat ngayon. At in fact, galing mismo yan kay Marcoleta. At yung kay Bongo, alam natin, kumakalat na yan. Isang nakaraang taon pa na inaantay na lang yung release at kinumpirma na nga po na meron na raw warrant itong ICC daw dito kay Bongo. At ito naman kay dating kongresista Mike Defensor, yung kaso niya, pati itong pakiki-involve niya sa maleta at itong pagkadamay niya sa kanyang pagka-donate, nadadamay din siya. But before that, mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre pong pag-subscribe 100%. Subscribe, hit the notification bell icon, and choose all. Marami pong salamat. So dito sa post mismo ni Pulong, at doon sa post o mensahe mismo ni Marcoleta, sila mismo nagsasabi. Basahin muna natin sinabi rito ni Pulong, a highly reliable source. Highly reliable, meaning totoo ito, informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Meron na mga ka-Wonder. Wala na bang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Okay, ginamit niya na naman mga ka-Wonder. Kasi kapag sila ay maaresto sa ginawa nilang mga kalokohan, dahil politiko sila, gagamitin nila yung salitang political weapon. Dagdag pa niya, wala na ba kayong awa o hiya sa pinagagagawa nyo? Grabe. Siya pa nagtanong na wala na bang hiya o awa. Sa kayo nga itong masakit ang mata ng tao sa inyo. Dahil nga sa mga pinagagagawa ninyo during yung era ng tatay ninyo, na napabayaan kayo na gawin yung mga gusto nyong kabulastugan at ngayon babaligtarin nyo sa administrasyon. Di ba nakakatawa mga ka-Wonder? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil o pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue sa pagnanakaw sa kabang bayan. Wow, para daw mapagtakpan. Yung 18 maleta kargador, kahit sinong grade high school, kahit nga high school student na nakausap namin kahapon, sa aming survey, nagtatawanan. Halata naman daw script. Mahiya naman kayo. Kayo itong mahiya. Hindi yung sasabihin ninyo yung mga style na yan, dahil yung mensahe na yan, ang nakikinig lang dyan, yung mga DDS. Diba? Yung mga DDS na sumusuporta sa inyo na kahit anong gawin nyo, talagang pinupuon kayo. Pagtakpan ng alin. Kamusta naman yung 51 billion mo? At yung mga kasong naiugnay sa'yo, yung mga magnetic lifter, hindi pa yan tapos. Sabi nga ni Trillanes, hahabulin ka rin niya. Antayin mo lang yun. Antayin mo lang yun, Pulong. Antayin mo lang. Tingnan natin yung ingay mo. Kung magsalita kasi ito si Pulong, pag-gangster talaga. Titignan natin. Titignan natin pag dumating yung araw na ikaw naman yung nasa hot seat. Antayin mo lang kasi iniisa-isa lang yan. Kumaga nag-gather lang ng concrete evidence against you and then you will be the next. So yan, halos tanan, Bisaya to halos lahat mga ka-Wonder, ibig sabihin nito. Halos lahat ng ahensya sa gobyerno ginagamit na aning administrasyon, Bisaya Nitong administrasyon, ibig niya sabihin, sa paggukod, hindi natin maintindihan, medyo Bisaya na to sa ilang kalaban sa politika, o siguro sa pagsupil o sa pag-o-oppress, gikan ombudsman, yung pati raw siguro yung ombudsman, hangtod na sa judiciary, pati ombudsman siguro, na ginagamit siguro ni Marcos, ibig sabihin nito, hindi natin
May mga puro Bisaya na to mga ka-wonder. Sorry, hindi ko ito may interpret. Ipopost ko na lang At kayo na lang po bahalang mag-interpret. Pero meron mga iba rito 1849 trillion ang utang sa Pinas. Gugig ka. Okay. So yung sinasabi kasi rito ng mga 18 Marines, mga ka-wonder, ayon sa mga analyst, hindi nga alam kung saan galing yung mga perang iniimbento ng mga ito. No? Na saan ba galing yan? Kasi nung trinase yung mga treasuries, yung mga records, yung mga pondo, may lumabas ba ng mga taon na yan na sinasabi na wala ngang matrace mga ka-wonder? So, ibig sabihin, gawa-gawa lang ito ng mga 18 chismoso na tinatawag nila dating Marines na ayaw na nga ipatawag. Kargador na nga lang, mas masahol mga kay Atty. Claire, basura basura tapos kargador, bodyguards. Yun na lang mga tinatawag sa kanila ngayon mga ka-wonder. Sagot pa dito ng isang lalaki, people power is the key. People power daw is the key. Sino kayo? Ilan? Pag nagpapatawag nga kayo, ilan lang? Kung marami-rami man yan, very special occasion pa. Pero ang tanong, pagdating dyan sa people power, talaga bang may bilang kayo? Na kung tutulad nyo rito sa EDSA, kasi parang ginagamit na nila itong people power. Na kapag ang boses ng tao o ng mga sinasabi nilang sila na sa tamang boses na hindi napapakinggan at nasasakop ng kapangyarihan, magpi-people power. Gaya ng nangyari kay Erap na hindi makababa at na hindi binuksan yung envelope. Nagpuntahan sa streets hanggang sa mapababa siya. Pero si Erap na mismo nag-decide na bumaba. Parang kagaya rin ni dating Pangulong Marcos Sr. So yun ang iniisip nila. Akala nila nasa tama sila. No? Akala nila, ang dami-daming tao na nakikita na maganda ang ginagawa. Buti sana kung puro kabuktutan ginagawa ng Pangulo. Ang ginagawa lang nila rito, paninira. Bakit? Halata naman na gusto lang nila mailagay itong si Sara Duterte. Kaya wag po. Maraming tao na kakaintindi yung gumagamit ng isip nila. Wag kami. Hindi naniniwala sa inyo. Iilan na lang kayo. Paunti. Kita niyo yung survey ni Sara. Na-realize niya siguro na beatable talaga siya. At ngayon, yung kinaharap niyang impeachment, malapit na. Pre-trial ngayon. And then sa July 6, yung trial mismo. Kaya antayin na natin na antayin. At ang babantayan natin dyan, mga ka-wonder, itong Senado. Itong Senado, titignan natin kung paano gumalaw. Wala tayong magagawa. Si Cheese Escudero ang ginawa nilang presider. Titignan natin yung magiging demeanor ni Cheese. Dahil marami pa rin, mga ka-wonder, sa media, sa mga tao na nag-iisip na bakit si Cheese, dahil nga may record siya ng pagiging forthwith niya, na-archive nga ito. At titignan natin, it's all because he is a lawyer, na magiging maayos daw ang pag-preside niya compare kay Wing Gatchalian. Pero sabi naman ng iba, it doesn't matter kahit hindi lawyer. Sa iba nga, mas maganda kung hindi lawyer. Yun nga lang, pag magbibigay ng motion, kung sustain, kung overrule, yung mga ganun, ginagawa po yan, may alam niya ng isang abogado. Kumbaga, parang every time na magbibigay ng reaksyon o motion, kailangan pa niya ikonsulta, parang ganun. Siguro, para sa akin, si Francis Kiko Pangilinan, abogado rin naman yun. Ewan ko kung ayaw niya, mga ka-wonder. So, yan yung post nitong si Pulong. No? At ito namang si Rodante Marcoleta, nag-post din ito, mga ka-wonder, no? Sa kanya pong social media account na siya ay nagpapahiwatig din, mga ka-wonder, na anytime soon, maa-aresto na rin siya, mga ka-wonder. At who knows? It may be tomorrow or the next week. Hindi natin alam, no? At sabi niya nga rito sa kanyang post, it is possible that one day we do not know whether today, tomorrow, or the day after tomorrow, a warrant of arrest may be served on me so that I may be arrested. But please do not worry, even if they arrest and imprison me, like what I say, I will not stop. Wow. So mamaya, pag-usapan natin, bakit ba sila inaaresto? Ano ba yung mga kaso nila? At itong kay Bongo naman, mga ka-wonder, matagal na to. No, ang magiging kalakaran lang yan, mga ka-wonder, magtatago ba kaya itong si Bongo? Gaya nitong si Bato, na nag-aantay nga na manalo si Sara, at nang sa gayon, sila ay maabswelto. No? At yun nga ang wino-workout nila ngayon, double time, triple time sila. Dahil malapit nang sumalang si Sara, at malapit nang maibigay yung verdict. At dapat bantayan natin yan, mga ka-wonder. Hindi sila yung dapat magsalita ng people power dito. No? Kasi tayo yung nagde-demand
ng transparency and accountability sa isang implicated na government official, second to the position in the as the highest, no? Itong si Sara Duterte. Kaya pag yan ay niluto, kapag yan ay tinakpan at nilaro, at nakita natin mga ka-wonder na despite na malakas ang ebidensya, talagang inabsuelto siya. Yan. Diyan yung makikita yung totoong people power na sinasabi nyo. Kasi bakit? Nakikita ng taong bayan kung ito man ay talagang napakalakas na ebidensya. And yet, ibinasura lang, ginawa ng paraan, yan, magagalit talaga ang taong bayan dyan. Yan yung totoong magiging people power dyan. Ano? So, sana, wag nyo namang, sana igalang nyo yung institusyon ng Senado bilang binigay sa inyo. Tandaan nyo, kayo po yung sinabing the worst. Tandaan nyo yan, hindi po ako nagsasabi niyan ha. Lahat ng mga komento, mga analyst, even mga abogado, mga naiimbitahan sa programa, sinasabi na this is the worst Senate of all sa history ng Pilipinas. Imagine that. Bukod dun sa mga unprecedented na nangyari. Itong mga Senate flicks na tapos na nga. No? Kaya nga binabantayan pa nitong Senado kasi guguluhin yan mga ka-wonder. Guguluhin nila yan. So sana ayusin nyo, huwag nyo naman dungisan, no? Sa laulain yung Senado. I'm speaking dun sa may plano na mabalahurain ang pangalan ng Senado. And for those na talagang matitino at they value the sanctity of the Senate, saludo kami sa inyo at sana protektahan nyo. No? At yan po yung tatlong posibleng maaresto. Pero may tinatanong sila, no? Wonder, sabi sa akin, ala ko ba si Joel, nung binanggit ni Ombudsman, 2 weeks na lang ang bibilangin, iaarestohin na. Lagpas na yata ng 2 weeks, hindi pa na-aresto. Hindi natin alam mga ka-wonder kasi tumawid yan No? Siguro nag-buy time pa. I'm not sure kung ano yung naging kalakaran. Ito yung opinion lang, no? O may usapan. I'm not sure, hindi ko lang alam. Kasi nga, 2 weeks na mahigit, no? Etong si Jinggoy pa lang so far, itong highest official ranking na naaresto ng kasong plunder na sa posisyon. Nasa posisyon na kasi si Bong Revilla wala na So si Jinggoy. Kaya itong tatlo mga ka-wonder, nanganganib ito. No? Etong si Marcoleta, ang kasong possibly dito, plunder. No? At siya mismo galing sa bibig niya yan. At yung isa pa, yung indirect bribery na ikinaso rin sa kanya. Nakaugnay ito mga ka-wonder sa paglabag ng batas na hindi niya dineklara ng maayos yung kanyang sose at saka kanyang salin. Ano? Ito yung kabuang 75 million mga ka-wonder na donasyon para sa kanyang kampanya. No? At sinabi nga ng complainants na yung halagang ito maaring pumasok sa threshold na ginagamit sa reklamong plunder. Pag yan ay lumagpas sa 50 million, hindi lang maaari. Pumasok talaga yan sa kasong plunder, 50 million and above. I-issue rin dito yung hindi niya pagdeklara ng naturang halaga na yan sa kanyang financial disclosures sa kanyang election documents. At yan ay paglabag sa saligang batas, kaya siya ay kinasuhan. So, ang posibleng kaso sa kanya, plunder, no? Reclusion perpetua yan, mga ka-wonder, hanggang 40 taon. Sabi niya nga, kahit makulong siya, hindi raw siya titigil. No? At yung permanenteng disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon, yung sinasabing perpetual disqualification from holding any public office. At yung forfeiture ng ill-gotten wealth niya, mawawala rin sa kanya. No, kaya sa inyo, mga maglilingkod sa bayan, ito'y warning. This is a stern warning against you na yung sira na yung pangalan nyo, kinuha rin yung pinaghirapan yung kupitin, at madidisqualify pa kayo sa paghawak sa posisyon. Try to think about that bago tayo mag-isip kung yun lang ang ating plano. No, yung indirect bribery naman dito kay Marcoleta, na ayon nga sa revised penal code, pagkakakulong at iba pang accessory penalties. No, posible ding perpetual disqualification ito mga ka-wonder, no? Depende sa hatol at bigat ng ebidensya. So, yan nga, inaantay natin yung sinasabing pag-aresto niya, pero hindi pa mga ka-wonder, no? Siguro matapos ang preliminary investigation sa kanya, at kung may sapat na ebidensya para sampahan ng kaso sa korte, doon pa lang yan mangyayari. At mayroon order na ng mga hakbangang ombudsman para hindi makalabas ng bansa itong mga ito, no? Na habang iniimbestigahan yung kaso. At ito naman si Defensor, alam natin yung kaso nito, no? Dalawang usapin, madalas na nababanggit dyan sa kanya. Kasama rito yung
plunder din mga ka-wonder. Grabe mga kaso nito, mga plunder at indirect bribery din. Indirect bribery, kumbaga nagbigay siya ng donasyon kay Marcoleta which is bawal. At syempre, isipin lang bakit ka nagbigay doon sa isang nakaposisyon, magiging mataas sa posisyon, no? Siya kasi mismo yung donor mga ka-wonder sa isinama. Dinamay pa siya ni Marcoleta, pinahamak pa siya dito. At dahil dito kasama rin siya sa investigasyon sa kaso mga ka-wonder. At itong lately niya lang mga ka-wonder dyan sa Pasig, ano? Itong human trafficking investigation sa kanya. May mga ulat mga ka-wonder na inuugnay siya, no? Pati yung miyembro ng pamilya niya na kabilang dito sa investigasyon, nakaugnay umano dito sa sinasabing SEX trafficking operation. Grabe yan mga ka-wonder. Napaka-immoral na business niyan kung yan ay mapatunayan na. Nung matapos na ng raid nga, ito sila matibag at nakita natin sa video yan na may mga babae dyan, may mga Chinese dyan, may mga Pinoy, na may mga paraphernalias pa yata rin sa harap nila. Nakita nga ni Buds, ni matibag, no? Ano to? Bawal to, parang ganun. Ano? Kakasiyahan lang daw. So, mga posibleng parusa dyan kay Defensor, plunder. At yung reclusion perpetua nga dyan, 40 years and above. At yung perpetual disqualification, wala siya sa posisyon, pero in the future, if he has any plan to hold any public office, hindi na siya makaka-hold any public office. At kung human trafficking naman ay mapatunayan siya dito sa Anti-Trafficking in Persons Act, ay mabigat itong parusa mga ka-wonder. No? Kabilang dito yung matagal na pagkakakulong at malaking multan depende sa napatunayang paglabag. Of course, damay yung pamilya niya dyan. Alam ko meron pang isa ritong kaso na inuungkat pa no? Itong quarry niya, no? Diyan sa may Rizal, ano? At ang tanong, posible bang maaaresto kagaya ni Marcoleta? Depende nga yan mga ka-wonder kung magpasampa ng kaso, no? Etong prosecutor na at may labas yung warrant of arrest ng korte. Sa ngayon, ang ulat mga ka-wonder, nasa antas pa rin ng reklamo at investigasyon. Pero who knows, baka naka-forward na kasi ang report, maari na silang, maari nang naimbestigahan na mga ka-wonder. At anytime, kapag ito yung mapatunayan, may forward na ito sa korte, no? At sila po yung masampahan na ng kaso. At kapag yan ay nasampahan na, at pag nakarating na yan sa sandigan, pwede na silang ipaaresto. At itong kay Bongo, matagal na to, no, mga ka-wonder, no? Nasa ngayon, wala tayong nakitang kaparehong bagong kasong kriminal na nagre-resulta, no, sa rekomendasyon ng ombudsman para sa agarang aresto katulad ng kay Marcoleta at Defensor. Gayunpaman, lumitaw mga ka-wonder ang pangalan ni Bongo sa usaping may kaugnayan dito sa sinasabing ICC na nabanggit nga ni Pulong na ginagamit ng political weapon. May ginawa kasi kayo during that time at galing mismo pa sa bibig ni Bongo yung mga rewarding system at binabawi, laban bawi against dito sa war on drugs kuno na ito ay nalilitis ngayon at nandoon si Duterte at susunod si Bato na nagtatago, no? Kasi mga ka-wonder, mga pampolitikong usapin na may kaugnayan sa dating administrasyon nga ni Duterte, ito yung issue ng ICC na kung saan doon sila na mananagot. Pero yan nga, kung ano yung nangyari kay Bato, malamang, ganun din mangyari kay Bongo. So, yung sinasabing may warrant, ayon nga rito kay Pulong, meron na, mga ka-wonder. Kahit sabihin dito sa report, hindi kasi official minsan, ano? Minsan nauuna yung paglabas, hindi pa alam ng media. No? Sabi ni Pulong, ayon sa kanyang, reliable resource or source, meron na. So, malapit ng arestuhin itong tatlong ito, mga ka-wonder. No? Ang mga kaso nito, grabe. At, tignan natin kung kailan ito magte-take place. Yung kay Joel, hindi natin alam. Kay Cheese, no? Kailan ba yan? Baka mabigla tayong ma-surprise, maglabas na ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, ma-reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na itong tatlong na pag-usapan natin ay maaari ng maaresto soon, no? Dahil sila po ay naimbestigahan na. At bagamat yung mga report dito ganun pa man, maaring may mga kaso na mas umuusad pa para sa pagka-aresto ng tatlo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.